no, yung kita ng mga diskaya. So hindi po niya nalinis ang gobyerno. Malamang mga kaibigan dahil baka naman involved siya dito. Kita niyo nga, no, 52 billion nga ang anak niya Binigyan niya ng 52 billion ang kanyang anak. Tingnan niyo take note. Saan ka makakakita niyan? The first time in the history of the Philippines na merong kongresista na nagkaroon ng 52 billion. Na kung tingnan mo naman ang Davao City ay binabaha pa rin. Dapat kapag 52 billion, mga kaibigan, dapat wala na talagang baha yan. Dapat sobrang ganda niya mga kaibigan. Dapat ala Quezon City Memorial na yan, no? yung circle na hindi talaga binabaha kahit na umulan ng umulan. Dapat ganyan yan. Kasi 52 billion pero kita mo binabaha ang Davao City. At ayon sa mga taga Davao, mga kaibigan, na kaibigan ko doon, sabi nila, ay umaabot daw ng ilang oras, mga kaibigan, hindi nagsasubside ang baha kahit wala na daw ulan. So, ibig sabihin, hindi successful ang 52 billion. Sabi nga guys, sa 52 billion, budget na yan ng isang ahensya. Take note budget na yan ng isang ahensya sa buong taon, ang 52 billion. Pero ito binudget lang ng first district. Isang distrito lang ng Davao City. Ganyan kakurap sa panahon ni Duterte. Kaya siguro hindi niya nasawata ang korupsyon kasi siya mismo ang nag-tolerate ng korupsyon. In fact, mga kaibigan, di ba, tinolerate niya talaga ang korupsyon. Tingnan mo nangyari sa DOH. Pinatransfer niya ang pera ng DOH sa PSDBM. Saan ka nakakita ng ganun? First time in the history of the Philippines na merong Pangulo ng Pilipinas na gumawa niyan. Nagpa-transfer ng pera from DOH to PSDBM. Baliktad. Karaniwan, mga kaibigan, ang pera ay dapat galing sa DBM, itinatransfer sa DOH. Pero dito, si Duterte, inutos niya i-transfer ang pera, ang pondo ng DOH sa PSDBM para gamitin nila sa kanilang procurement diyan sa Parmali ng mga overpriced face mask, overpriced face shield, overpriced na mga paraphernalias tungkol sa COVID-19. So dito makikita natin, mga kaibigan, na talagang itong si Duterte ay nangunsinti, no? Nangunsinti talaga siya. Kaya nga siguro hindi niya kayang tuldukan yung mga korupsyon, no? Sa pagdating po sa flood control project. Dahil nga siya mismo ang sangkot din, no? Malamang, mga kaibigan, no? Yan po ang nangyari sa panahon ni Digong, no? So, pakita natin to, mga kaibigan. Okay. Pakita natin. Okay, ito lang. Itong isa. Okay. Pakita natin yung video. Okay. Nakakainis, ang dami-daming nagpa-pop up dito. Yan. So, pakita natin yung video. Yan. Ito. Ito confession niya. The confession of Rodrigo Duterte. Ang DPWH, ang pinaka-rocket dyan is yung Ghost Project. So, walang delivery Ghost Project. Maramihan yan is the original director. Ipapalabas nila na may dito patula. I wish to show you a graph of the revenue which you earn during your past operations. Secretary, please. There. Sabi mo, yung affidavit mo pertains to the current administration. So that is the second half of 2022 until 2023, at least for those that are shown in the graph. But if you will notice, Mr. Diskaya, yung revenue mo nag-spike 2017, 2018, 2019, 2020, 2021,
and even the first half of 2022. This only shows, Mr. Diskaya, that the revenue that you are generating during the former administration, 2016 to 2022, is bigger than the revenue that you are generating under the current administration. How can you explain this? Ang DPWH, ang pinaka-racket dyan is yung ghost project. So walang delivery ghost project. Maramihan. Maramihan yan is the regional director. Ipapalakas nila na may project dito at wala. Alam niya. To remind our resource person, hindi pwedeng ang pagsasabi ng katotohanan ay selective lamang. When you take your oath to tell the truth and nothing but the truth, you have to disclose everything. Hindi pwedeng ang i-disclose mo lang 23 up to 24 and then 2016 to 2022 nakalimutan mo na. How can that be possible, Mr. Diskaya? And of course, let us remind our resource person again, falsus in uno, falsus in omnibus. I am questioning the veracity of your affidavit. It is full of inconsistencies. It is full of false testimony. And with your refusal to disclose what happened during the past administration, it casts doubt, strong doubt, on the truthfulness of the contents of your affidavit. Mr. Chair, I conclude. Ang DPWH, ang pinaka-racket dyan is yung ghost project. So walang delivery ghost project. Ghost project. Karamihan yan is the regional director. Wala daw delivery. Ipapalakas nila na Alam niya. project dito at wala. So, ayan na, kita-kita nyo. Umamin mismo, si Duterte, ang tatay niya, umamin mismo na alam niyang umpang mayroong mga ghost projects. Alam niya. Walang delivery. Kumbaga, ninanakaw lang ang pondo. Alam niya. Pero ang tanong, matanggal ba yung secretary niya? Wala. Sa PWH? Hindi. Nawakasan ba niya ang korupsyon ng mga ghost Hindi. control projects? Nasaan na ang 13,900 plus na flood control projects na ipinaglaban ng kanyang administrasyon noong March 2022? So, Nasaan na? Sa sinasabi niya ng mga ghost projects. At the same time, umamin din siya na kahit bigyan daw siya ng 20 years, Correct. ay hindi daw niya kakayanin na wakasan ang korupsyon sa gobyerno. Kaya sabi niya, maghanap tayo ng Marcos. Dito sa Pilipinas, ganun, hindi ko talaga mahabol. Kaya ko, pero sa batas na ito, Constitution, even if you give me 20 years, I cannot do it. Maghanap ulit kayo ng Marcos. Or someday, somehow, somewhere, that fellow will be elected. Diba? Oo. Diba? Kaso, nung may Marcos na siniraan, tumigilan siya sa paninira, nung nasa dahig na siya. Sabi mo, maghanap kayo ng Marcos. Dahil hindi mo kakayanin ang korupsyon, ang paglaban sa korupsyon. Hands off ka na, hindi mo kaya. Diba? Inamin mo na inutil ka sa paglaban sa korupsyon. Kaya maghanap kami ng Marcos. Correct. Ito ang pamumuno namin ngayon, nilalabanan ng korupsyon. Siya mismo ang nag-expose, siya mismo ang nag-iimbestiga at ang dami ng mga natanggal. Correct. Pati yung dating sekretary. Correct. So ito na yung ginagawa ng pamumuno namin. Nilalabanan niya ang korupsyon sa gobyerno na hindi mo kinaya na gawin. So ano yan, mga DDS, ano masasabi mo sa inyong Pangulo? Real talk. Diba? Alam niya na marami daw ghost project. Alam niya, marami daw, pero hindi niya sinawata, hindi niya tinuldukan, hindi niya inaksyonan, hindi man lang siya gumawa ng paraan para talagang masolve ang problema. Alam niya, alam ni Duterte na ninanakaw ang pera, pero wala siyang ginawa. Anong ibig sabihin nun? Pag alam mo ang katiwalian pero wala kang ginawa, hindi mo sinolve, anong ibig sabihin nun? Inutil ka na Pangulo. Bukod sa inutil, malamang sa malamang, kasabwat ka sa mga nakawan. Kaya ayaw mong i-expose, ayaw i-solve, ayaw mong habulin yung mga yan, ayaw mong ikulong sila dahil kasabwat ka. So kung hindi pa tayo nagkaroon ng Pangulo na Marcos, hindi pa yan talagang matutuldukan. Alam niyo ba kaya galit na galit kayo ang mga DDS? Bakit? Kasi ito
Nakikita na nakikita. All roads lead to Duterte administration. Nakikita na itong mga korupsyon ay talagang ang tindi. 6 na taon natapos ang administrasyon ng Duterte administration. 6 years, puro korupsyon. Samantalang ang Pangulo natin ngayon, hindi siya nakatiis sa korupsyon. Kita mo, 3 taon lang. Talagang pinapabungkag na niya, no? Gipabungkag na niya ang tanan korupsyon sa gobyerno, no? Pinapagiba niya ang lahat ng korupsyon sa gobyerno. Ang Pangulo natin ngayon, 3 taon pa lang siya, mga kaibigan. So, kita natin yung pagkakaiba. Duterte, natapos na lang ng 6 na taon, wala siyang nagawa, lalong dumami ang korupsyon dahil kanyang tinolerate. Marcos, 3 taon lang, 3 taon pa lang ang Pangulo natin, hindi siya nakatiis sa korupsyon. At ito, pinapagiba niya ang korupsyon at kanyang pinapaayos ang sistema ng DPWH na talaga namang grabe ang pagkakorap at pinapaayos niya ang mga ahensya ng gobyerno at talagang kakasuhan, ikukulong kahit sino pa yan. Walang sisinuhin. Ngayon, takot na takot ang mga Duterte. Takot na takot ang mga DDS. Kasi, mga kaibigan, kitang-kita all roads lead to Duterte administration. Lahat talaga, mga kaibigan, lahat talaga nagtuturo sa Duterte administration. Kita mo? So tama nga. Nag-umpisa ng 2016, pinakita ni Congresswoman Luistro yung data, no? Pinakita. Yung Diskaya, 2016, nag-spike ang kanilang revenue. 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, first quarter ng 2022. At pinakita yung data 2023, 2024, 2025, kaunti lang ang kanilang kita. So, ibig sabihin, ngayon sa panahon ni PBBM ay naghinay-hinay na ang mga Diskaya. Naghinay-hinay na sila dahil nakikita nila na yung ating Pangulo ay kumbaga wala na yung hinahabol na ang mga korap. At eto nga, pati mga Diskaya at yung mga contractors na yan na napakarami ay ban. Totally ban na sila. Forever ban na sila at hindi na sila makakakuha pa ng permit, no? Ban na talaga sila. At yung mga district engineers at lahat ng mga from top to bottom, ligwak sa DPWH. Hindi nagawa ni Duterte yan. Hindi iyan nagawa ni Duterte. Ni-retain niya si Mark Villar sa kabila ng talamak na korupsyon sa DPWH. Ni-retain niya yung mga district engineer sa kabila ng katotohanan na alam niya na merong nangyayaring talamak na korupsyon, ghost projects sa kanyang kapanahunan. Ganyan ang ginawa ni Duterte sa kanyang panahon. Hinayaan ni Duterte ang mga korupsyon ng mga flood control. Sinasabi niya, di ba? Sa video, sinabi niya, ninanakaw lang, no? Ghost project, wala talagang ginagawa. Sasabihin kompleto, ang nangyari, ninanakaw ang pondo. Ninanakaw, alam ni Duterte ang nangyayari. Pero eto, hindi niya pinakulong. Yan po ang nangyayari ngayon, di ba? So, yun po mga kaibigan, no? Along the investigation, nung sa Infracom, nakita mga kaibigan, napakaraming lumabas na ebidensya na talamak ang korupsyon sa panahon ng Duterte administration. Kasi kung titingnan mo nga naman, 3 taon lang ang BBM administration Di ba? Kung titingnan mo, 3 taon lang Tapos, eto sinasawata agad ng Pangulo natin. So, ibig sabihin, wala pa masyadong korupsyon. Di ba? Samantalang yung Duterte admin, 6 na taon, natapos nila yung 6 na taon Eto lang eto lang yung katanungan natin Nasaan ang 13,914 na sinabi ng Duterte administration na natapos nila noong March 2022? Nasaan yun?
Ipaliwanag nyo nga sa akin, mga DDS. Ipaliwanag nyo, nasaan ang pinagmalaki ng Duterte administration na 13,914 flood control projects na tinapos nila, completed. Nasaan yon? Ipaliwanag nyo sa akin bakit hindi naramdaman ng Marcos administration pagpasok ni PBBM noong 2022. Bakit bumabaha pa rin? Ipaliwanag nyo. Sige nga, tingnan ko ngayon kung may paliwanag nyo. Maghihintay ako. Sige nga, paliwanag nyo. Magano kayo, magpaliwanag kayo. Paliwanag nyo, pagtanggol nyo ang inyong Duterte. Sige nga, tingnan ko. Maghihintay ako dito sa comment section. Paliwanag nyo. Nasaan ang 13,914 na sinabi ng Duterte administration na tinapos nila noong March 2022, bakit hindi naramdaman? Bakit pagpasok ni PBBM noong 2022, bumabaha pa rin? Nasaan yan? Ipaliwanag nyo. Sige, maghihintay ako. O, kita mo, walang makapagpaliwanag kahit isa. Di ba? Walang makapagpaliwanag. Kasi mismo sila na mga DDS, hindi nila alam kung nasaan ang 13,914 na sinabi noong March 2022 ay natapos daw. Sige, maghihintay ulit ako. Paliwanag nyo yan. Kailangan nyo ipaliwanag yan. Ipagtanggol nyo yung inyong idolo. Ipagtanggol nyo, Duterte. Sige. Hinahamon ko kayo ngayon. Pag hindi nyo yan maipaliwanag, mga tanga kayo, mga bobo kayo, mga mal-edukado kayong lahat ng mga DDS. Ipaliwanag nyo. Mag-aantay ako. Walang nakakapagpaliwanag. So, confirm. Mga bobo kayo, mga tanga, mga bugok kayo. Confirm, kayong mga DDS, mga tanga, mga bobo, mga bugok. Hindi kayo makapagpaliwanag. Diba? Confirm. Confirm na ang tatay nyo ay kurakot. In fact, nanalo pa siya. 2017, the most corrupt person of the year. Most corrupt person of the year. Nanalo ang inyong tatay. Most corrupt. Biruin mo very ironic pagpasok niya 2016, nominated agad. Pagpasok niya 2016, nominated agad siya. The most corrupt. Pagdating ng 2017, panalo. Panalo siya. Award niya yun. International award. The most corrupt person of the year. Nakahanay niya sina Putin, no? Yung mga black American, nakahanay niya, no? Yung mga leaders ng iba-ibang mga bansa na talaga namang mga kurakot. 2017, the most corrupt person of the year. Ay, talaga naman. Jack Lee, kayong mga DDS, huwag kayong manood dito dahil mabubuisit lang kayo sa vlogger na ito. Ay, nako. So, tuloy natin. Tuloy natin, no? Okay. Okay. Ituloy natin.
Grabe, no? Huling-huli. Yan. So, ayan, no? Siguro, masaya na siguro yung nagtanong sa akin, ha? Nasagot na kita, ha? Masaya ka na, no? Masaya ka na dyan. Ha? Okay, yan. So, nakita nyo na, di ba? O gusto nyo ulitin ko yung video. Gusto nyo ulitin ko yung video para lalo kayo mapahiya. Di ba? Renato, PBBM, the great president, extend more 20 years. PBBM, the great president, extend more. Yan. O nga, no, sana ma-extend pa siya ng 20 years. Kasi anong sabi ni Duterte? Maghanap kayo ng Marcos. Kahit bigyan ako ng 20 years, hindi daw niya kaya na lutasin ang korupsyon. Kaya maghanap kayo ng Marcos. Yan ang sabi ni Duterte. Ayan, naghanap tayo ng Marcos. Eto na ngayon. Ang misyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay wakasan ang korupsyon sa gobyerno. Naniniwala ako na ito ang kanyang mandato galing sa Panginoon. Kasi ang Panginoon ang naglagay sa ating Pangulong BBM. Ang Diyos ang naglagay sa ating Pangulong Bongbong Marcos na maging Pangulo ng Pilipinas. At ito ang kanyang mandate sa ating Pangulo, ang linisin ng ating Pangulo ang gobyerno. Yan mga kaibigan. Kasi kita mo, hindi nyo ba pansin? Ilang dekada na eh. Ilang dekada na mga kaibigan ang nagdaan. Wala ni isang Pangulo ang naglakas ng loob na i-expose ang lahat ng ito at talagang linisin ang gobyerno. Wala ni isang Pangulo ngayon lang sa panahon ni PBBM. Diba? Kaya galit na galit ang mga DDS. Bakit? Kasi sa pag-i-expose na ito ni PBBM, all roads lead to Duterte administration. Sa pag-i-expose na ito ni PBBM ng mga katiwalian, lahat pumupunta, bumabagsak